taong yun. Sabi niya, Brad, sabi niya, kumusta ka na? Hintayin mo ako, magluluto lang ako, magkwentuhan tayo. Nung araw ng Martes yun, nagkukwentuhan kami, sasama ako sa iyo sa Biyernes. Kasi Biyernes po yung linggo ron, pinakalinggo. Sasama ako sa iyo. Tapos sabi niya, sa isip daw niya, alam bang gagawin dito? Ba't sasama siya? Hindi naman niya alam kung ano yung pinupuntahan ko. Hindi siya taos puso na sa sinasabi, sasama ako, sasama na. Dumating po yung Huwebes, pinunta niya ako. Miyerkules, pinunta niya ako. Sinugurado niya, sasama ka pa sa Biyernes. Hindi mo ba yung yes kay Lord, yes? Yung no, no. Kanino po magaling yung yes ko? Bakit hindi ko na napalitan? Pwede ko na palitan yun eh. Nung araw ng Huwebes, nagsweldo kami, sinasabi ko sa sarili ko, kinakausap ko yung sarili ko, Oy Ber, nagsugal ka na ngayon. Dahil last mo nang pagsusugal yan. Hindi ka na magsusugal kailanman. Kinakausap ko yung sarili ko. Hindi ko naman alam kung ano yung pupuntahan namin. Bakit sinabi kong, ito po yun, nakikita ako ng Panginoon. Kung hindi galing sa Diyos ito. Alam mo nyo, ang siguro, sabi ng Diablo, kailangan papanalunin ko to. Aalis na eh. Kumbaga alam po pa rin nyo, nung gabi yun, tinalo ko lahat yung kasugal ko. Wala na silang pera. Nahinto lang kami dahil wala na silang pera. Nung kinabukasan, darating na po yung susundo sa akin, nagdailang ba ako ulit? Pwede bang sa hapon na lang ako sasama kasi may basketball kami? Yung pong sinasabi kong ito, bata pa po ako. Nakakilala ako sa Diyos, 34 years old. Talagang nakikipagliga pa ako sa basketball. Nung panahon ko po yun. Nung dumating yung hapon na, akala ko nalimutan na niya. Patulog pa lang ako, dumating na, kumatok na. Sasama ka ba? Di ba pwede ko naman sabihin puyat ako? Hindi ba pwede sa susunod na lang? Bakit pag sinabi niya, sasama ka ba? Oo, sasama ako. Nung nakasakay na po ako sa sasakyan, saka ko na lang ipipit sa inyo ito. Konti lang naman po ito. Kunin ko lang yung mga base po, yung mga point. Noong papunta na kami sa ako po kasi may truck eh. Yung truck ko kasi yung parang, yun. Nakita niyo yung truck na yun. Parang ganon. 4 kami pwedeng sumakay sa harap. Kasi po ang trabaho ko, kitchen installer ako. Sinasakyan ko po yan ng 2 kitchen. Lalagay ko sa mga bahay ng mga rabo. Yan ang trabaho ko. Kaya pag sinakay ko yan, nagmamaneho ko. Habang nagmamaneho ako, umiyak ako. Hindi ko alam. Para bang mayroong isang kamay na hindi ko maintindihan na nakapatong sa ulo ko. Ang binabanggit ko ito, alam mo Brad, salbahay ako. Sinungaling ako. Mayabang ako. Makasalanan ako. Habang sinasabi ko yan, umiyak ako. Sabi nung 2 kasama niya doon sa tabi, bakit siya umiyak? Babayaan mo. Sabi naman ito, babayaan mo siya. Nagsisisi siya, sabi niya. Ba't nagsisisi? Sabi niya, hindi mo naman sinyeran. Wala naman sinyer sa akin. Alam po ninyo, nang pagdating doon sa church, ang upuan po kasi doon, maliit pa dito yung upuan. Pero ang lalaki ng mga taong nakaupo. Kaya kung minsan, pag medyo nasilyahan mo ng medyo malaki yung puwit mo, bagsak yung upuan, magkawasak-wasak. Kasi yung mga upuan doon, maliliit, pambata. Pero doon kami nakaupo. Nung dumating po yung pagkataon na nagpipreach na po yung pastor, parang tinutusok ng karayom yung puso ko sa mga sinasabi niya. Sabi niya, kayo po ba may mga problema sa buhay? Sino bang wala problema? Ito na ang time, ito na ang solusyon. Si Kristo, sabi niya, ang lunas ng lahat ng problema. Ang church na napuntahan ko, ang tawag namin Baptikos. Kasi hindi siya solemn eh. Kumakanta sila ng, parang kay Reverend Kid, kumakanta sila ng ganyan. Oo. Tapos sinabi niya, sino pong gustong tumanggap kay Kristo?
Walang gustong magtaas ng kamay. Ako, sinihila ni Lord ito eh. Ang ginagawa ko naman, binababa ko. Hilaan kami, bababa na naman. Eh nung hindi ko na talaga kaya, tinaas ko yung kamay ko. Nung tawagin niya ako, kapatid, sabi niya, gusto mo bang tanggapin ng Panginoon? Sumunod ka sa panalangin ito. Parang artista po ako. Sa laki kong tao, kung sa walang Diyos, nakakayang umiyak ng gano'n. Kasi bawat word, Panginoon, Panginoon! Tapos yung luwa. Kasi doon, tinatanggap kita. Yung bawat word na binabanggit ko, parang mayroong mga karayom na nakatusok dito na binubunot ng isa-isa, parang gumiginawa yung pakiramdam ko. Hanggat sa madaling kwento, na pasok ko na ang Diyos sa puso ko sa pagtanggap. So nung mangyari pagkatapos noon, ang sabi niya nung pastor, kailangan mo lang talaga magbasa ng Bible. Kasi sa Saudi iba eh. Iba yung pagtuturo talaga dito. Kasi doon, pagka may Bible talaga, gusto talaga ng mga pastor basahin yan. Kasi nga, wala ka namang gagawin kundi talaga magbasa. Hindi katulad dito, maraming gawain. May Bible study, gusto mo sumama sa Bible study. Pero alam po ninyo kung bakit ako nagangad na maglingkod sa Diyos nung makilala ko ang Panginoon. Basahin yung Bible. Sa kwarto, umiiyak ako, naririnig ng mga kasama ko. Ang tawag ng mga kasama ko, nababaliw na ako. Kasi bigla nila akong maririnig pag nagbabasa ako ng Bible. Sabi ko, hallelujah! Ba't di nila naintindihan yung Bible kalinaw? Eh pala, pinagiginggan nila ako. Nag-hallelujah siya sa loob, sabi raw nila. Tapos umiiyak pa. Kala nila nababaliw ako. In that time, that moment, binabinago ng Diyos ang buhay ko. Sa trabaho ko, iningresan ako ng boss ko. Kaaway ko yun. Pero nung naging mabait ako, kasi naging mabait eh. Isipin mo, yung boss ko, ginaganon ko yun. Pag ginaganon niya ako, kakagating ko yung kamay niya. Kukunin ko yun. Kasi may pride ako, ayaw ko ganunin mo ako. Kinakagat ko, nagawag kami. So, mahalaga po. Hello, hello. Hello. Hindi po nung dumating yung panahon para lang ma-short yung kwento at umuwi na ako. Nung umuwi na po ako, napalitan ni Mrs. na born again ako. Pinangwento po ng mga kababayan na born again na ang asawa niya. Ang sabi po ng kapatid ko, iwalayan mo siya. Kasi nag-born again siya. Yung kapatid kong babae. Nag-pray ako ni Mrs. na mabago. Nang mabago naman ako, sabi ng kapatid ko, iwalayan mo. Dumating po yung punto na balik-balik ako ng Saudi. Palago ng palago yung pananampalataya. Dumating po yung pagkakataon na dahil may release paper kasi ako sa Saudi. Ako po yung taong pwede akong mag-apply doon. Hindi ko kailangan umuwi. May release paper ako galing sa kumpanya, palipat-lipat ng kumpanya. Hanggat sa makapasok ako ng salesman, nag-salesman ako sa isang malaking kumpanya. Tapos yung pinakauli kong trabaho, yung purchaser na kinukwento ko. Nung mag-bibritsa po ako doon, maniwala kahit hindi. Nag-speak po ako doon ng hindi nag-aaral ng English. Hindi man pulido, pero naintindihan ng mga tao. Ibang lahi kasi, kailangan naman mga Pampangan ako sa mga Pakistan at mga Nigeria, di ba? Kailangan pa rin yung English doon. Pero sa tulong ng Diyos. Kaya pag nagte-testimony ako doon, hindi nila paniwalaan na wala akong pinag-aralan. Sinasabi ko po sa ito, gusto ko pong akayatin ko kayo
huwag niyong ibaba ang sarili niyo dahil mataas ang Diyos natin. Siya ang magbibigay sa iyo ng karunungan. Hindi po hindi ako natatakot kahit ano pang lahi yan. Basta ang Diyos ang pinag-uusapan. Pero sa buhay natin ngayon, siguruhin natin na tayo'y may relasyon talaga sa Diyos. Kasi gusto man ninyong magbago, hindi kayo pwedeng magbago kung hindi fully surrender ang inyong buhay sa Diyos. Marami pong gusto magbago. Sabi nga, may usa sa mga Pampangan, mabago na lahat ng presyo, pero ang ugali mo, hindi pa rin mababago yan. Kasi po, ang pwedeng magpabago niya ay ang Diyos. Pag wala sa iyo ang Diyos, wala po. Kaya sabi po dito, ang pinapanggit po dito yung how to have a transformation of our lives. But of course, alam natin yan by grace. Ako, hawak ko talaga yung grace na to. I am chosen by God. Hindi talaga ako pwedeng umalis sa Katoliko kung hindi ako pinili ng Diyos. Hawak ko yung before the foundation of this world, the Lord, nandun na ako sa isip niya. Yun ang paniniwala ko. Kaya hindi pwede sabihin sa akin na dahil sa pananampalataya ko, kaya ako naligtas. Hindi. Dahil sa biyaya ng Diyos, kaya ako naligtas. Wala tayong may pagmamayabang. Kung ayaw mang maniwala yung iba na gusto nila lahat ng tao raw ay gustong maligtas ng... Oo, alam natin gustong maligtas ng Diyos. Pero alam din ng Diyos hindi kikilala ang mga yan hanggat hindi yung grasya lamang ng Diyos. Alam natin yan. Namatay ang Diyos para sa lahat. Pero yung pinili lamang ng Diyos ang maliligtas. Kung talagang yan ay gano'n ang sabi ng Diyos, kahit tayo, di pa tayo ligtas ngayon. Di ba? Kung yun ang binabanggit nung sa doktrina po nila. God has given us life. Siya lamang nagbigay ng buhay. Pag binasama yung Romans chapter 1 up to 11, yun ang nakatungkol sa ginawa ni Jesus sa buhay natin. Mahalaga po yan. Yung Prop 12 to 16, by grace pa rin, we give our lives back to God. Until yung buhay natin ay hindi ibigay, ipagkatiwala sa Diyos ang ating buhay. Either hindi natin magawa ang mga bagay na yan. Yung mga serve one another in love, hindi natin pwedeng gawin yan. That's why we serve one another because of God. Kasi nga, nung binigay niya ang kanyang buhay sa atin at binalik naman, kinuha ang buhay natin, at binigay natin, pinagtiwala ang buhay natin, doon ka gagamitin ng Panginoon. Kasi magpapagamit ka eh. Pero kung ayaw mo magpagamit sa Diyos, hindi siya namimilit. Until such time, kung talagang ang Diyos talagang tinawag ka sa isang gawain, sabi ko nga, tulad ni Jonas, gustong tumakas, hindi makatakas. Ako gusto kong tumakas. Tawa-tawa nga si Bishop kagabi. Nandun sa restaurant. Kasi nga, renereklamo ko yung isang miyembro na natin doon sa church sa Guagua. Masipag siya sa gawain, hindi siya nag-absent. Pero masipag din siyang magmumura. Sabi ko nga, alam po yung ginawa niya sa akin noon, pinagkaganyan ako. Kasalanan mo! Bang! Bang! Kung baril yun, talagang 3 beses ako tinamaan. Pero pinagpasensyahan ko pa rin. Yinakap ko siya. Pero gusto ko yung patience kasi ng bunga ng banal na Espiritu nandun eh. Pero sabi ko, pasalamat lang siya kasi hindi ako yung pastor na nagtataboy ng miyembro kagad. Kasi mayroong mga mabagsik na pastor, pag yan ay nakitang ganyan niya, talagang itataboy yan. Yung pong katulad natin ay katulad ng ano tawag nila doon sa butterfly. Katulad natin na yung una sa butterfly, di ba? Ano muna siya? Oo. Pagkatapos, caterpillar. Nakita mo yung pakpak, di ba? At pagkatapos, makakalipad na yan, di ba? Kailan tayo makakalipad? Oo. Sabi dito kasi sa English kasi ayaw kong Tagalogin eh. Baka matuto kayong mag-English na Tagalog. Joke lang po.
Mahalaga po ito. Ano po? When he used the term, sabi niya, foresee the transformations of the caterpillar through the chrysalis stage into the beautiful wings. Yung tawag doon, butterfly na. Pagka yun nakakalipat. Pero yung una niyan, kukul muna siya. Hanggat hindi siya lumabas doon, di ba? Kayo rin, hanggat hindi tayo ma-reform ng Diyos talaga yung buhay. Kaya minsan hindi tayo, nahiya tayong magsalita. Kasi nga, pero pag dumating yung time na bibitawan ka na ng Diyos para gamitin, magtataka ka na lang saan nang gagaling yung sinasabi mo. Ako minsan na nagkukwento ako, yung nagsishare ako. Sabi ng mga, dalawa po kasi yung preaching ko Isang umaga, isang hapon. Alam mo, meron akong message, pinreach ko ito sa main. Pag pinreach ko ulit doon sa isang church ito, ang sabi nung, kasi yung mga ibang leaders, sumasama pa rin. Inaalalayan yung isang maliit na church upang magkaroon ng encouragement. Ang sabi nung isang leader natin, Pastor, bakit iba yung preaching mo ron? Iba yung preaching mo rito? Isa lang naman ang ginagamit mo. Hindi ko alam, sabi ko. Basta kung ano yung lumalabas sa bibig ko. Maganda ba? Mas maganda rito, sabi niya, kaysa doon sa una sa umaga. Pero maganda rin, sabi niya. Maganda naman pala Sabi ko, alam mong hindi ako ang gumagawa, ang Diyos. Kasi kung ako ang gumagawa, pangit lahat yan. Pero maganda. Di ko ba? Alam natin ang sarili natin Sino ba ako? Wala naman talaga akong karunungan. So alam po ninyo, tandaan natin, hanggat hindi tayo baguhin ng Diyos, gusto natin baguhin ang sarili natin, kaya ang baguhin yan. Sumurrender po tayo sa Diyos. Tanggapin natin ang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At gagamitin ka ng Panginoon. Sumunod ka, magbasa ka. Gusto nyo kausapin ng Diyos, huwag kayong maniwala yung small voice. Baka maubos na ang buhay nyo, hindi marinig yung small voice. Kasi may Bible Basahin nyo yung Bible. Buong Bible, kausap nyo ang Diyos pag binasahin nyo yan. Hinahanap pa ninyong kausapin ng Diyos sa small voice. Kung lumindol, kumulog, kinakausap ni Moises, yung mga Israelita natatakot. Pag dumarating na ang Diyos, lumilindol. Sabi niya, Moises, ikaw na lang makiusap sa Diyos. Mabuti ka na isulat sa Bible ito. Pag kinakausap natin ng Diyos, tahimik ang Diyos. Pero pag tinablang ka nito, gaganda ang buhay mo. The connection, the word. Sabi niya, the word therefore that connects Romans chapter 1 through 11 with 12 to 16. Ito pong buong Romans. The motivation, sabi niya, I urge you, brethren, by the mercies of God. Yun po yung binanggit niya. The entire of God's work in the salvation must motivate us to live this transformed life. Until na yung transformed life na yan na hindi ito nag-move sa atin, ibig sabihin hindi makakilos ang Diyos. Hindi ka niya magamit sapagkat hindi ka pwedeng gamitin kung ang buhay mo ay marumi. Kailangan na transform mo na ang buhay mo. Nakita ng Diyos ang buhay mo na karapat dapat kang gamitin sapagkat yan ay Diyos, hindi pwedeng biru-biruin yan. Diyos yan, dapat ang salita ng Diyos ang siyang masunod. At huwag rin kayong matakot na hindi kayo nag-aral. Gagamitin kayo ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Kung marunong ka, nag-aral ka, salamat kung nagpagamit ka. Kung hindi ka marunong at kulang ka sa dunong, bibigyan ka ng Diyos niyan. Amen? Amen. Perang Diyos. Natandaan niyo yung sinabi ng Lord, yung pinagtrabaho niya ng mahaga, binayaran niya ng isang denaryo. Yung pinagtrabaho niya ng kalahating araw, isang denaryo pa rin. Yung pinagtrabaho niya ng malapit ng maggabi, isang denaryo pa rin. Ibig sabihin ng Diyos ay pantay-pantay. Sa lahat ng bayad sa atin ay buhay na walang hanggan. Pare-parehong buhay na walang hanggan ang bayad sa atin ng Diyos. Amen. Bakbakan po natin ang Diyos. So, and then the third, pangatlo, the presentation. Paul say to the sabi niya, to present your body in a living and holy sacrifice acceptable to God. Bakit ang buong katawan? Bakit hindi partial?
Ang paglilingkod sa Diyos, ang paghandog ay hindi pwedeng partial. Meron ba nung naghahandog sila ng tupa at kambing at baka? Meron bang sinabi ang Bible na, Moises, i-partial mo ang bakang yan, kalahati, ihandog mo kalahati, kainin nyo. Merong bagay ang Diyos na pinasasabi sa Bible doon sa paghahandog. Ang mahalaga doon ay maihandog mo yung sarili na binabanggit mo doon na present your body, living and sacrifice acceptable to God. Kung hindi acceptable to God, hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos. Kaya mahalaga po mga kapatid, alam natin ang ating katayuan bilang mananampalataya. Minention din po dito, sabi niya, the mission of the body and the living sacrifice remind us of Paul's point, sabi niya, that through our bodies are dead to God. Kasi po yung ating katawan, kailangan niyang talagang patay sa Diyos. Kailangan i-offer mo sa Diyos upang siya'y buhayin ng Panginoon. Bigyan ka ng Diyos ng power. Ayon sa Romans 8:10. Yet they can be made alive, allowing us to walk in newness of life, dun sa bagong buhay. Kaya po yung mga sinasabing born again pa tapos wala kang makitang pagbabago, paano naging born again yan? Hindi born again yan. Ang tawag ko dyan, born free. Buhay na ginagawa ang lahat ng ayaw ng Diyos. Free. Pero tayo ay talagang meron ng bagong buhay sa Diyos. Hindi na ikaw ang nabubuhay, hindi ang Diyos ang nabubuhay sa buhay mo at buhay ko. Kung hindi na ako ang nabubuhay sa buhay ko, dapat makita si Kristo sa buhay ko. Amen? Sabi ko nga po, huwag kayong gumaya sa mga ibang church. Siguro, hindi kayo babayag. Tatawagin ko kayong kambing. Anong gusto niyo tawag ko sa inyo? Tupa, gusto nyo. Eh kung talagang kambing ka, ikaw ang may alam yan. Alam po ba nyo? Kahit alam ng pastor yan, di sasabihin. Pero ikaw na tao, alam mo kung kambing ka. Paano mo malaman? Pag hindi mo sinusunod ang Bible, ano ka? Kambing ka. Pag sinusunod mo ang Bible, ano ka? Tupa ka. Mahirap ba yun? Mahirap bang at darating ang panahon, sabi ng Panginoon, iiwalay ng Diyos ang kambing at iiwalay niya yung tupa. Ngayon, hindi niya iiwalay. Sabi niya, iiwalay na po ba namin? Bunutin na po ba namin yung damo? Sabi ng Panginoon, hindi, huwag. May bubunod dyan. Kaya, mga kalalakihan, inahamon kayo ng Diyos. Surrender natin ang buong ating katawan sa Diyos. Ang buong buhay natin sa Diyos. Ano sabi ni Pablo sa Galatians 2:20? Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo. Dapat ganun po tayo. Kahit po ako, pag hindi ko sinabi yun, walang saysay. Paul is not saying that all who are born again are living transformed lives. Hindi po sinabi ni Paul yun, na pag ikaw ay na born again, na transform na kagad yung buhay mo. Hindi po. Ang binabanggit niya, sabi niya, quiet to opposite, is he saying that believer can live transformed lives, but that this will be, that will not happen automatically. In the long run, while you are reading the Bible and hear some meditation of the other pastor, dun sa katagalan ng ating pakikinig, na-transform yung buhay natin. Na ito pala ang dapat kong gawin, ito pala ang pinagagawa ng Diyos. Ito pala ang example, itong pastor namin, kung kilala niyo ang pastor niyo, napakaganda ng buhay niya, napakaganda ng patuto niya. Dapat pala ganito ang aking buhay. Hindi yung i-separate mo ang sarili mo. Hindi naman ako pastor, yung iba kasi ganyan eh. Hindi naman ako pastor, bakit ako magagaya sa pastor na yan? No, ako bilang tao, talagang, hindi ka born again. Pag nagbatuhid ka ng sarili mong katuwiran, ibig sabihin, hindi ka talaga born again. The believer needs, sabi niya, to respond properly to experience transformation of his life. Kailangan yan, na mag-respond po tayo ng properly para ma-experience natin yung binagong buhay. Hindi ka lang naging born again.
Kasama na po ako sa born again. Huwag mo lang ipagmayabang yan. Kung ang buhay mo ay separate sa buhay ng mga born again. Pag sinabing born again, new creation, the old is gone, yung old life is gone. At binalita ng Diyos ng bagong buhay. Amen? Ano yung bagong buhay? Yung dating bisyo mo, dating kasalanan na ginagawa mo, hindi mo na ginagawa sapagkat yan ay pinatawad, inalis na ng Diyos. Ano po ba? Amen. Ano ba? And then, the calculation or a result, which is your spiritual, sabi niya, service of worship. Best translated, sabi niya, your reasonable or rational service of worship. Worship, sabi niya, is a lifestyle day by day. Living a committed life to God. Yung word na day by day, living a committed life to God. Hindi lamang yung dahil linggo. Okay, mayroong okasyon. Hindi po. Daily. Every seconds of life, of your life. Alam po ba ninyo bakit ang Diyos tinuruan tayo ng mga nalangin na idepende natin ang ating sarili sa Kanya? Siya may control ng lahat. Siya may control ng buhay po natin. Thank you. Ewan ko po kung ilan lang na kilala niyo yung katulad ko na hindi nag-aral. Hindi po ako nag-aral. Naikwento ko kanina kay Reverend Starlina. Bago ko po ituloy, konti na lang naman ito. Nung mag-pastor ako sa Guagua, sabi ko kay Bishop, huwag mo akong bigyan ng church. Sa katagal kong nagpastor sa Saudi, nagsawa na ako ng kagagawa ng mensahe. Kasi gumagawa lang ako ng mensahe, hindi naman ako nagbabasa talaga ng Bible. Gumagawa ako ng mensahe, kailangan gumawa ka ng mensahe kasi mag-preach ka ng Biyernes. Kahit ano na. Bilib naman yung iba kasi dahil siguro wala rin silang alam. At ikaw kumpiyansa kang gumawa ng mga mensahe. Saka yung pagde-deliver mo ng salita. Ako naman, medyo may kayabangan ng konti dahil hindi ko pa naman talaga arok yung ano ng Panginoon. Para bang siya, mas marunong ako sa kanila. Tumating yung panahon na umuwi ako, sabi ko kay Bishop, tutulungan kita sa ministry mo pero wag mo akong bigyan ng church. Ayaw ko na magpastor. Tumating yung pagkakataon na nangailangan po yung gagawa ng church. Eh kung pari ko yun ang tatay ko sa pananampalataya. At pinunta niya, hindi ako ang pinunta niya. Si Bishop ang pinunta niya. Pastor Ernest. At humingi siya ng isang pastor. Tapos kinausap ako kumpare ko kasi parang kapatid ko. Yung mga anak niya, inaanak ko. Yung mga anak ko, inaanak niya. Para kaming magkapatid. Noong bata-bata kami, talaga magkasama kami lagi, pati sa merienda, pagkain. Dumating yung, sabi niya, pare, wala na akong magagawa, wala akong ibibigay na pastor sa Guagua kundi ikaw. Hindi gawin mo, mag-Bible study muna kayo. Eh, meron po tatlong family ron na dinidala na kaming gitara, may dala na kaming worship leader. Dala na namin lahat talaga. At nasa bahay lang kami, tapos nandun ako sa gitna. Kwarto ito, sala to, kwarto. Nandiyan sa mga kwarto, ako nandun sa gitna ng... Kung may dadahan, naalis muna ako. Kasi nandun ako sa pinto. Hanggang dumating po yung dumami. Mayroon pong nagsalita si Sister Ling. Sinabi niya kay Paring Angel, hanggang kailan tayo tatagal sa pastor na ito? Wala na bang alam yan? Parang siguro replay na lang yung naririnig nila. Parang sound na good, but sa mga nakirinig na, di ba? Pag narinig mo na, pagka tayo nakarinig na, di ba? Wala na bang iba? Ganun tayo, pagka narinig natin na ganyan. Sabi ni Paring Ernest, may darating na Koreano. Sabi niya, magbubukas ng school. Magpa-enroll tayo, sabi niya. Eh si Reverend Ernest, 10 years na silang graduate yan eh. At mag-aaral na naman sila. Sumama ako.
Per semester, wala akong naintindihan. Siyang nagka-translate. Sabi ko, pag-uwi namin magkapatid, titingin kami. Sa kapabangan, kasakit. Sabi na sa Tagalog, mahirap. Yung sunod na Sem, yun na naman. Pagdating ko sa church, wala akong alam na ikwento sa kanila. Sabi ko, wala rin. Third Sem, eto na naman. Wala rin. Ang apat, kinausap ko na ang Panginoon. Lord, pag hindi mo pa binuksan yung aking kaisipan dito, hihinto na ako mag-aral next semester. Alam po ninyo, dala ko yung notebook ko at yung ballpen. Nung mag-umpisa yung klaseng nagsalita siya, hindi na umintong sumulat yung aking kamay. Lahat ng sinasabi niya, inunekta ko yan. Hindi na, maiksi ko yung aking kwento. After a year and 2 years, sila mismo nag-uusap. Sabi daw, ang laki ng improvement ni Pastor. Dahil din sa school ng BTS. Dahil talagang tinulungan ako ng Panginoon, paano unawain. Alam nyo ngayon, mo una sa Diyos, purihin ng Diyos. Tawagin mo ako. Sabihin mo kung anong message ang gusto mo. Magbubukas na ako dito. Alam ko nang gagawin ko. Alam ko kung paano sinulat, sinong sinulatan, anong kultura. Alam ko yung sistema, yung biblical story. Alam ko eh. Kasi nga, dahil sa tulong nila. Eh kung wala rin siya, hindi rin na maintindihan. Koreano yan, anong maintindihan namin. O, chinggol, ano nga sa'yo? Ayun lang. Wala po. Kaya po, yun po yung naging puhunan. Mag-aaral kayo kung may time kayo. Mag-aaral kayo. Gusto niyo magpastor? O ayaw na ninyo magpastor. Hindi naman lahat ng nag-aaral doon magpapastor eh. Pero yung mahalaga yung may kaalaman ka tungkol sa Diyos. Mas malalim. May pamuhay mo, napakalaga na may pamuhay mo ang salita ng Diyos. At pag ikaw ay nag-share, nakipagkwento sa mga tao, hindi ka nahuli. Kung hindi na ibibida mo ang Diyos sa kanila. Kasi bakit ka nag-aral? Para ibida ang Panginoon. Ang paninda natin ngayon ay ang salita ng Diyos. Dati, tinitinda natin si Satanas. O, tuwan-tuwa naman si Satanas. Kaya kung minsan may kinuwento lang tayo ng hindi man dapat ikwento, di ba? Tuwan-tuwa pa tayo. Eh ngayon, nakasalita ka lang ng mali sa iyong kapwa. Gusto mong umiyak, gusto mong humingi ka agad ng tawad. Kasi iyon ang ating Diyos na tinanggap. Tuloy ko po. Yung verse 2, ang sabi po niya, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is good, pleasing, and perfect will. Di ba? Anong ibig sabihin, do not be, o do not conform any longer to the pattern? Bakit? Anong pattern ng mundo ito? Bulok. Hindi maganda. Yung buhay sa mundo, tingnan po ninyo. Sa palagay nyo, may pagbabago ba ang mundo? Hindi na. Parating na ang Panginoon. Ang ating paghihintay, yun na lamang ang pinaka-importante. So, ang gawin na lang natin, huwag tayong makihalo, makihalubilo, makisama. Kung ano ang ginagawa nila, ibahin natin upang makita nila kahit paano yung mga tupang ibang nawawala, makikita nila sa atin ang kaninglingan ng ating Diyos. Kasi pag hindi tayo nakihalo, hindi natin ginaya. Eh pag ginaya natin sila, hindi alam kung sino Kristiyano. Pero pag hindi mo sila ginaya, maalalaman ng mga taong yan, kahit yung tupang yan, na nawawala, na ikaw ay kapatid niya. At may isishare mo ang salita ng Diyos. Don't let the world, sabi niya, around you, squeeze you into His own mold. Natin yan, mahirap po yan. Huwag natin yung mundo na may sama tayo dyan. Pabayaan niyo sila. But let God, sabi niya, remold your mind. Di ba yung remold, di ba yung mold? Kundi yung remold, sabi niya, from within, sa loob. So that you may prove in practice that the plan of God for you is good,
Palagay nyo, bilang Kristiyano, meron bang plano ang Diyos na hindi good sa kanyang mga anak? Sabi niya, kung ang magulang ay hindi man kinikilalang misyado ang Diyos, pero ang purpose at plano niya sa kanyang mga anak ay mabuti, iba kaya ang Diyos? Ako yung motto ko kung noong wala ako sa Diyos ay mahal niya ako, ngayon ba kayang anak ako ng Diyos? Mas alam kong mahal ako ng Diyos. So, sabi rito, for God, sabi niya, God for you is good, meet all His demand, move toward the goal through maturity. Ang Kristiyano kasi, sabi ni Billy Berger doon sa kanyang pag walang maturity, pag hindi nag-mature ang isang Kristiyano, anong tawag dyan? Yung hindi nag-mature, anong tawag sa tao? Itong taong ito may karga. Di ba ganun tayo May karga to. Hindi ay naintindihan ang pinag-uusapan. Pero yung Kristiyano tinawag ng Diyos, naintindihan mo yan. Kung gusto mo, naintindihan yan. Pagka yung tao hindi normal, alam mo hindi normal. Pero huwag nawa sa mga Kristiyano ay may sasabihin, abnormal ang mga yan. Pag sinabing abnormal ka, alam mo tawag sa iyo, kambing na. Kasi yung kambing nanira lang ang gusto malam yan Di ba yung kambing? Ano ang trabaho ng kambing? Manuwag. Di ba? Kayo namang nagduro sa akin ng gano'n, ang tawag ko ron. Sabi ko, ay, anghel! Anghel ng kadiliman. Hindi siya anghel ng kaliwanagan. So, pero nahawa pa rin ako. Kasi bilang tao, mahalaga po. Sabi po Richard Longacre, or alam niyo siguro yung pastora to. Sabi niya, rightly point out that when Paul say, don't be conformed to this world. Alam natin yung second verse John, chapter 2, di po Doon sa binabanggit doon. Don't be conformed to this world, sabi po niya. That sabi niya, is speaking up of the doctrine of the two ages. This teaching, sabi niya, all that believer in Jesus are to live their lives in the context of the age to come. Hindi natin inihanda yung ating buhay para dito, kundi doon sa buhay na darating. Doon tayo Yun ang destiny natin, ang destination natin. Di ba ba? Dito, iiwanan natin ito. Hindi naman tayo para dito. Kaya, mag-prepare ka, pagka ikaw ay nag-prepare, hindi para dito, kundi para sa darating na buhay. Amen po ba? Amen. So, dapat magmahalan tayo. Kahit magkakalayo, kahit na may mga cellphone, kumustahin mo ang iyong kapatid. Ipag-pray mo ang iyong mga kapatid. Alam nyo ngayon, ang kumakalat sa amin talaga, lahat ng member ng church, dinalagay namin sa GC, para pag nag-pray ka, ipag-pray mo ang iyong mga kapatid. Malaking ginagawa. Alam po ninyo ang ginagawa ng aming Don Watts ngayon. Sinabi ko na yung Don Watts for life. Yung iba ayaw na kasi for life Natatakot sila. Pero alam niyo ang ginawa niya? Yung mga cancer-free, yung mga lahat ng may cancer, may lagnat, may sipon, may sakit sa baga, may thyroid. Ang daming ginagawang miracle ng Diyos dahil sa prayer. Pag-pray na rin yung church na magawa na rin po yung bagong church na binigay sa atin ng Diyos na lupa. Amen. So, malapit na po. Dito na yung pinaka-semi-last. Sabi niya that the practices of the people of this present age. All statement begin negatively. Do not be conformed to this world. Kasi alam naman natin ang mundo. A mindset of the things of the flesh is one set on death. Ayon po sa Romans chapter 8 verse 5 to 7. Positively, one mind, sabi niya, must be changed sa spiritual growth to occur. Notice the word, by renewing your mind. Bakit mo? Ano bang laman ng isip na yan? Bakit kailangan ma-renew yan? Nung wala tayo sa Diyos, ano ang laman ng isip?
Pag may hindi ka gusto at may nakita ka na hindi mo gusto, anong laman yan? Kaya mo kang iusgahan, di ba? Madaling kang mag-usga. Kahit na ikaw lang ang nag-isa, nagkasala ka pa rin. Kahit ngayon, meron pa rin tayong mga alamsik na alita. Basura na naman araw at pangit naman ang ilong dito. Yan, di ba? Hindi lang yan naririnig, pero mga salitang yan dapat, salita ng mundo yan eh. Pag sinabing image ng Diyos, dapat mahalin natin yung mga linika ng Diyos sa kanyang image. Hindi ko sinabing yung ugali ang mahalin. Yung tao na kailangan po na makita po doon. Yung mahal. Notice the words, by renewing your mind, how to we get that by hearing God's word. Taught at church, week after week, month after month. Habang naririnig natin yung salita ng Diyos sa magitan ng kanyang mga preacher, ng mga messenger ng Diyos. You need to hear the word of God taught on the weekly or even on the daily basis. Ikaw mismo dapat magbasa ka. Huwag mong palampasin ang araw na hindi ka nagbasa, sapagkat ang pagbabasa mo ay kinakausap ka ng Diyos. Amen. Kung ikaw ay nananalangin, kinakausap ka, pinakikinggan ka ng Diyos, pakinggan naman natin ng Diyos sa pamagitan ng ating pagbabasa. Transformation does not simply come from information. The goal is not for us to get through the Scripture. The goal is to get the Scripture through us. Yung ulong tunay. The enlightenment of the Holy Spirit is a very essential. Mahalaga po yan. Kaya binanggit yung kinabing sa Romans 2, 2 Corinthians chapter 3 verse 18, and you see that is in the Spirit, sabi niya, of God. You take the Word of God and renew our mind and thereby transform our action. So, ulitin ko po ito. Maganda ito, ano po? Pero, hanggat hindi mo binigay ang buhay mo sa Diyos, pwedeng basahin mo yan eh. We are called to be free. Do not choose your freedom. Pero pagkaya na hindi ka naman talaga tunay na free, alam mo, gagamitin mo yung freedom. Hindi ba? Sasabihin ng iba, bakit? Bakit bawal manigarilyo? Nakasulat pa sa Biblia yan. Oh. Bakit bawal uminom ng alak? Di ba pinainom si Timoteo? Yung freedom pa rin ang kanilang freedom pa rin ang susundin nila. But when you are full of the Lord words, yung masalita ng Diyos, yan ang nagko-control sa iyo. Bakit bawal yan? Bakit hindi mo ginagawa yan? Kasi nga, pinagbabawal ng Diyos yan dahil ikaw ay banal. In-accept ka ng Diyos sa yung buhay kahit sino ka man dahil alam niyang ito ang buhay mo ngayon. Ano ang buhay mo ngayon? Bago. Hindi mo gagamitin yung freedom mo para lamang sa mga simple nature, kundi tayo ay magmahalan. Amen? So lastly, dito na po. What the transformed life looks like. Hindi po yung binanggit. Pagbasahin mo yung 12:3-21, mahaba po ito. Basahin nyo lang. Yung buong Romans 12, basahin nyo. Makikita po ninyo. It is a life, sabi niya, of serving others in the church. Di po ba? Yung binabanggit po ng 12:3-8. Yung pinanggit doon. Using our God-given gift or gifts to serve and strengthen one another. Yung kasi yung one another ang binabanggit natin dyan, magagawa mo lamang yan pagka yan ay talagang guided ka ng salita ng Diyos. At sinunod mo talaga ang Diyos. Sa 12:9-10 sabi na, it is a life of godly character. A life motivated by love, agape love, on fire for God, prayerful and generous. Kompleto yan. Yung binanggit po ni Pablo sa mga Romans. Last chapter 3, verse number 3, it is a life which maintain a good relationship with others. This is Romans chapter 14-21. With the believer, sabi niya, compassionate, humble spirit.
Yung pong believers, dapat meron siyang compassionate. Kung ang Diyos ay mahabagin, ikaw may mahabagin? Hindi po ba? Kung ang Diyos ay humble, tayo po ba ay meron tayong humble spirit? Dapat meron din po tayo. With the non-believers, siyempre, repaying good for their wrong deeds. Yeah. As yung binanggit po doon, gawan mo ng mabuti ang masama. Obdin mo, sagutin mo, palitan mo ng mabuti ang masama. Eh, sabi ng Diyos, sa kanya yung pagiganti. Bakit ka pagiganti? Hindi ka na pagiganti ng Diyos. So, mahalaga po ito. And in conclusion, sabi po, pag conclusion, tuwan-tuwa na po yung mga miyembro. Kasi patakas pa, pawakas na. Baka hindi na niyo ako papuntahin pa ulit dito pagka tinuloy-tuloy ko pa to. Pastor, tok lang na. Sabi sa kabambahan, tok lang lang ako. Tama na, Pastor. Tok lang na ako. Tama na ba? Di ba? Conclusion. A transformed life is a life committed first to God. Tama po ba? Yung transformed life, para maintindihan po natin, ito'y committed first kay Lord. Hindi sa ministry. Ay yung iba kasi, sa pastor lang sila mayroong committed na kaya sumusunod sila dahil sa pastor. Hindi po. Ang pastor ay sinabihan na ng Diyos. Para gawin mo yan. Kaya una sa Diyos, pangalawa sa iyong pastor. Kasi ginalang mo yung pinasabi ng Diyos sa Kanya. Mahalaga po yan. Kanino pa? Hindi lamang first sa God, to fellow believer, and to people of the world. Yung lahat ng tao na lingkod ng Diyos ay dapat igalang din po natin. Pag yan ay biblical naman, ang kanyang sinasabi na pwedeng pakinabangan ng yung spiritual life, sumunod ka, pakinggan mo. At huwag yung magmamarunong ka na, kala mo, ito, ikapareho ko lang naman ito, nasabay kami dito eh. Ako, nakakilala po ako sa Diyos, January 5, 1989. Minarko po yan. Yung araw na yon ay binago ako ng Diyos. Yung araw na yon, wala akong tinigil na binasa ang Bible. Ako'y nagangad na maglingkod, pero hindi ako nagangad na magpastor. Nagpapastor ako sa salamin. Hindi kayo salamin lang yan. Kaya kayo, mayo kayo, magbago kayo, sa salamin lang yon. Ako sa saging, doon sa likod ng yung mga saging, ginangaralan ko yung mga saging. Pero hindi ko sinabi sa tao na gusto kong magpastor. Diyos lamang. Amen? Amen. Tayo po yung muko at